Kasi ang level 1, sabi nga ni Brother Lindsay, nakapako na lang sila doon sa Revelation 27, nakita ba na? Diba, dumating na si Brother na, pinayag na ang lahat, pinaliwanag na ang buong Biblia. Tapos na, all the mystery was finished. Kaya sabi nila, wala na, ano pang liwanag meron tayo ngayon, diba? Sa kaliwanag nila sa mga. Pero tayo naniniwala na diba na hindi lahat nabubusin mo ba? Hindi lahat. Saka yung salitang 10:7, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sa future yan eh. Nangyari, partially kay Brother na, pero partially na, pag sinabi natin matawag na precursor, tell ng ating kapatid, nagagamit na sa kanya pwede. Pero hindi siya yung fulfillment niya. Kasi ang Revelation 10:7, futuristic yan. Hindi yan sa panahon ng dispensation of the grace. No? Ang period of grace. Kundi yan ay applicable sa panahon ng tribulation. Yung sabi, but in the days of the voice of the seventh angel, in the days of the voice, precursor, si Baribalan yung seventh angel. But when he shall, yung salitang shall, it's futuristic yan. Future tense. Sa mga grammar, future tense yan. Yung sound doon, trumpet yan, badali. Tribulation yun. At yung sino trumpet yan, yung ikapito. At kapag kumihit na ikapito, magiging ganap na ang lahat, tapos na ang iwaga. So, tama rin yung tapos na ang iwaga, pero hindi sa panahon ng grace period. Kaya ibig sabihin yung from Ephesus until Laodicea na dumating kay Berman, tapos na kay Berman. Kundi sa ulo ng tribulation niya. Kaya yung paliwanag ni Brother na mayroon pang talagang mystery. Kaya hanggang ngayon may mystery. 7 thunders, hanggang ngayon, thunders pa. Wala na si Brother, pero nasa 5 minutes. Ang sinabi ko kanina, di ba yung spoken? Yung tawag doon, kung meron ko sinabi, at hindi lang siya, tawag natin dyan spoken word. At yan ang original. Maraming takot dyan eh. Kapag may sinalita ka, parang hindi nakasulat. Ibig sabihin, you are out of context, out of the Bible ka. Hindi nila naiintindihan ang progressive ay spoken word. Ibig sabihin, hindi siya talaga original nakasulat eh. Original talaga, binibigkas ng mga lingkod dyan. Hindi siya original na nakasulat. Pero hindi natin minamasak ako may nakasulat. Pero original, ang progressive, ang advance, hindi talaga, kadalasan hindi nakasulat para rin. Kadalasan hindi siya revelation na eh. Tama, yun yung sinasabi mong hiwagang nilalanta. Yan ang hiwagang nilalanta. Hindi siya nakasulat talaga. Hindi pwedeng nagre-rely ang Kristiyano, sinasabi nila na saan nakasulat yan, saan mo mababasa. Hindi ganyan tayo. Sa atin, pinakikita natin kahit sino, basta ang sinasabi mo, nakikita natin kung yan ay liwanag o hindi. Kahit sabihin natin, yung sinasabi niya, hindi mo mabasa sa kasultan, pero may nagsasabi sa kalooban natin ng bibigay na ang sinasabi niya, totoo. Yun ang hiwagang nilalanta. Kaya sabi natin, kadalasan talaga, lalo sa part natin ngayon, ang kadalasan talaga na naririnig ngayon, this end time, spoken word talaga. Di ba, excited ako ng mga minsan, na parang kwento sa panahon ni Cristo, panahon ni Pedro. Ito, isa, halimbawa, panahon ni Pedro. Nang si Pedro ito mayo sa araw ng Pentecost, kahit puspos siya ng Espiritu Santo, tama, di ba? Nagsalita si Pedro sa kanila. Ngayon, sa mahabang paliwanag ni Pedro, batang dulo, may sinabi na si Pedro tungkol sa kasalanan. Para kayo maligtas, kailangan nyo magsisi. Ano sinabi ni Pedro? Magsisi kayo at magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus, Acts 2:38. Ngayon, mapapansin nyo, yung Acts 2:38, wala yan. Yung sa bautismo sa pangalan ni Jesus, wala sa lumang tipang nakasulat yan. Diba? Sa bago lang. Hindi, kahit nung panahon si Pedro, hindi pa na isusulat yun. Ibig sabihin, nung nasasalita sa Pedro,
ang lihim. Kaya unrated. Kaya, oo. Pero kung nabigkas na yan, naisulat na, tawag dyan, written word. Pero ang written word, bago naisulat, bago siya isinulat, binibigkas ko na siya. Pinapahayag siya. Yun ang witness. Kaya, yung panahon ng mga apostol, kadalasan ang kanilang pagsasaysay, pagkalatlan tungkol sa iwaga, spoken word talaga. At si Brother Gilbert, pwede may sinabi, the original word is the spoken word. Ang original na salita ng Diyos ay binigkas. Yun. Hindi nakasulat. Marami tayo sa nakasulat na. Paano yung kay Brother Barna, inuulit-ulit nila? Yun. Ibig sabihin, kapag inuulit-ulit, wala na silang mailalabas na spoken word. Ibig sabihin, nakapakot na sila doon sa kung ano sinabi ni Brother. Written word. Eh, patay na si Brother Barna in how many years na? Hanggang ngayon, umiikot-ikot sila doon sa statement niya. Pero ang Diyos, at sa mga ginagamit niya, nananatili ang pagsasaysay, ang pagbubukan ng salitang spoken word. So, Lito, Yes, sir. paano yung sinasabi na ang titik nakakamatay? Yun nga. Paano yun? Kasi nga, yung ay pinapangita sa nakasulat. Saan mo bababasa? Yan ang nagbabatay sa nakasulat. Nalapakan litra by litra. Letra por letra sila. Ngayon pa, Sabi pa, bawal magbawas, bawal magdagdag, may mga ganun to. oo. Ngayon, pag-dyan sila nagbase na, halimbawa, Biblia na ang pagbabasehan. Wala silang ibang pagbabasehan. Hindi sila ang basihan nila, yung sila. Ang basihan natin, yung Espiritu nandun sa loob Kailangan natin. spoken word pala. Oo. Spoken. Hindi tayo nangangamba kahit sino magsalita, kahit sino tumayo. Ang basihan natin yung nandun sa loob natin. Yun ang magsasabi kung sinasabi ng tao niyan, amin ako. Totoo yan. Basta I rito, agree. meron, ano si Berbato yung spoken word ng kuwan mo, pre? Spoken word ng kuwan. Maraming, kahit hanggang ngayon, patay na si Berbato, nagpapatuloy yung Bible ministry sa magitan ng pitong pulong. Ngayon, ang pitong pulong nasa Bible. Kadalasan ang sinasabi nila, kadalasan, ang written word, spoken word na. Balik na tayo sa original. Sa panahon nila agad, spoken word sila noon. Bagyo man. Hindi nakasulat. Panahon ng mga patriarka, panahon ng propeta, spoken word talaga yung original. Bakit pa isinulat yun sa mga sinabi ng propeta? Bakit na i-form as written word? Kasi lumating sila eh. Hindi tatagal ang buhay nila, nasasalita lang sila. Kailangan yung sinabi nila ma-record. Para pero, basihanan. Pero, hindi yun ang original. Ang original, binigkas na salita. Kaya tayo kapag nag-represent tayo dito, ang original binibigkas. Pero may written word tayo. Ginagamit natin ang written word as basis of kaibigan. Para hindi mo wala. Pero hindi tayo na, hindi natin sinasabing, kailangan lahat na sinasabi na nababawa ako sa nakasulat. Kahit na sa panahon ni Kristo, sa panahon ng mga apostol, wala pang New Testament. Wala pang New Testament lang. Nagsasaysay si Kristo, nagsasaysay yung mga apostol. Hindi mo mababasa sa lumang lipat. Isang halimbawa. Sabi ni Pablo. Pablo, malawin niya, tinawag siya. There are some different divers of gifts. Maraming iba't ibang kaloob. Yung sinabi ni Pablo, maraming iba't ibang kaloob. Hindi mo mababasa, nakasulat yan sa lumang lipat. Tama? Tama ba yun? Ito ba? Kadalasan minsan ng spoken word, minsan, parang taliwas doon sa doon natin. Si Pablo, sabi ni Pablo. Sabi niya, tungkol sa pagkain, tungkol sa sabat. Ang kadalasan na ipaliwanag ni Pablo, hindi na doon sa nakasulat dati. Yung pinaliliwanag na ni Pablo is a progressive revelation. We were na. Ibig sabihin, karugtong na ito ng nakasulat. Pero, kasulat, halimbawa, nasasabi sa Old Testament, magsabat ka, pagsabat ko. Yun ang utos sa Israel. Pero paano pinaliwanag ni Pablo by spoken word, by advance
progressive, yung ganapin yung Sabat. Ang pagganap pa ng Sabat pagdating ng Sabat doon, lahat tayo Sabat. Hindi na gano'n. Pero hindi agad si Pablo doon sa traditional na sinasabing Sabat. Hindi na siya against yan. Kasi ang progressive ni Pablo tungkol sa Sabat, advance na. Ano yung tamang pagsabat? Hindi yung Sabado ka, mangingilin. Ang progressive, hindi yung Sabat. Kasi pinaniwala ni Pablo ang ibig sabihin ng Sabat, it's a rest. Pinadrive na ni Pablo ngayon na tayo ay kailangang magpahinga sa kasalanan. Yun ang tumbok ng pinapakitang Sabat na wala kayong gagawin pag-araw ng Sabat. O sa lumang tipan, hindi gano'n. Kasi Pablo, bakit Pablo? Oo. Sa panahon ng lumang tipan, yung pinag-usapan, kautusan na. Parang literal, hindi naman. Oo, mahigpit kapag sa panahon ng lumang tipan. Pag sa lumang tipan ng Israel, pag-araw ng Sabat na bigay ng Diyos, kailangan walang mangingilin kailangan ng Sabat. Kailangan mo, pag sinabi, mangingilin sa araw ng Sabat, nandun sila sa bahay-bahay nila. Hindi ka pwede lumabas. Dahil sa panahon ng Sabat, sa panahon ni Moses, kapag Sabat, araw ng Sabat, lumabas ka, naku, delikado ka. Kasi bakit? Totoo yun, ayaw mo. Hindi magsikilos ng ano-ano. Hindi ka pwedeng kumilos sa araw ng Sabat. Panahon niya ng Old Testament. Kasi ang ibig sabihin ng Sabat is cease to work. Wala kang gagawin. Ibig sabihin, ano yung gagawin kayo? Pero wala silang pinagawa. Wala Pinahinto lang. Ito sila, kahit lumabot ka ng kaprasong state, hindi ka pwede gumawa niyan. Once na nakita at meron nakakita sa'yo, lilitisin ka ng matatanda sa iglesia, babasahan sila ng kautosan ni Moses. Ang tao ito, nagkasada sa araw ng Sabat. Bakit matuwid yun? Kaya nga may worship. Oo, kaya, ibig sabihin, bakit siya babatuhin? Siya ay sumalangsang sa utos ng Diyos na huwag siya gagawa sa araw ng Sabat. Ganun kahigpit. Pero pinahinto ba sila? Merong instruction na sila dito sa kay ni Pablo? Wala. Wala. Ngayon, ang pinaliwanag ni Pablo tungkol sa Sabat, hindi siya by tradition, hindi mali yung lumang tipan. Kundi, ang ibig sabihin ng progressive, ito na yung bagong, ibig sabihin, continuation ng dati. Kaya nga, ang hindi tayo pwedeng nananatili tayo sa tradition sa dati, unawa, kailangan nagpo-progress, yun ang mag-abante. Tama na? Yung ganun, kaya tayo sa panahon natin, hindi tayo nakakulong. Doon sa tulad ng ginagawa ng iba na nanatili lang sila sa Kebara. Hanggang ngayon nagpapatuloy. Hindi lang sa Kebara, hindi lang din Paiko. Dapat ang buong iglesia makarating sa pagsasalita. All the congregation was spoke this common word. Kailangan. Basta may tanong ako. Diba no, Old Testament, nung ginamit si Moises, unspoken siya, di ba siya nakasulat, diba? Nung namatay si Moises, bago na sulat yung Torah na yan, ilang years siya sa panahon. Matagal ano? Matagal. Tumakbo pa. Hindi si Moises Sa record kasi niyan, panahon pa ni Moses, kailan ba yung time ni Moses? Escriba. From first 1,000 years, kay Noah, and then 1,500 years, inabot na ni Abraham. So, nung dumating ang baha, it's 1,500 years. So, another 500 years, makumpleto, from Abraham. So, inabot ni Moses 2,000 years. From time of Adam, until dumating si Moses, it's 2,000 years na. Nung dumating siya. So, 2,000 years, mabaho. Ay, first, Pero hindi, si Moises ba talaga sumunod ng Genesis? Apo, may Torah kasi. May books. Si Moises talaga sumunod. May scriber po kasi In fact, hindi lang 5 to. Di ba siya rin ang Ecclesiastes at saka ilan sa Psalms chapter 90 siya. Gana. Ibig sabihin, Kahit
Kaya yung iba doon na nilalaan ng pag Ibig sabihin, matalino pala si Moises. Alam si Moises. Ginawang Diyos. Kasi ano eh, bakit doon sa, bakit nung inaano siya ng Panginoon? Magsalita. Ang gamitin mo si Paraon, ay yun ba yun? Ibig sabihin, ano siya ba? Ano ba yun? Natapos siya? Ganito. Ibang engineer ko Wala na yan ang Isang engineer. lubas na. Lubas na yan. Ang si Abraham. Hindi, ganun. Pero ngayon, pastor, dami pa yung pastor na nakikita dyan. Ano kasi sa Moises kasi di ba nung inanausap siya ng Panginoon, puro siya reklamo. Sabi niya, wala kang reklamo. Nandiyan si kapatid mo, si Aano ba yun, kapatid niya? So yun ang ginamit. So nagkaroon siya ng lakas ng loob para magsalita. Sa iba. Sa ikunin natin dito sa New Zealand, kaya pa naalala ko si Pablo Galispi. Pinag-aaral talaga ni Pablo Galispi ng todo. Pati sa pag-uugali, pati sa pag-aaral. Sabi nga, doon sa pag-aaral mo, ikaw ang nililigtas, pati ang iyong pinag-aralan. Diba? So yun ang sinabi ni Pablo. Kasi, totoo po yan. At saka yung, ano na yan, maikukulit ba natin doon sa pag-uul yung gano'n? Oo. Yan. Kasi biglang pang ako magsasalita ka, biglang pumasok sa akin yun eh. Kaya pala sa isang five-fold ministry, mayroon talaga, yung iba-ibang function. Mayroong nag-aayos, mayroong nag-aaral, mayroong paper verses. Administration. Oo. May gifts of administration. Yun ang bigla kong nakaano sa gano'n. Pero kasi ang kaloob, hindi naman siya nagagamit sa by spoken word pagaya. Meron kasi kaloob na ang gamit. Kita ang sabi mo kanina, pagsasaayos. Kaloob din yun, administration na tawag. Kung paano ayusin administrative ng isang iglesia. Meron talaga gift na meron talagang para dyan. Hindi lahat ng kaloob ay sasalita. Pero sabi ni Pablo, baka nasabi ninyo yung pinaka the best na kaloob o yung pinaka higit na kaloob. Ang higit na kaloob kasi yung magagamit ka, makapagsalita ka. Sa salvation. Buhay doon, pwede ka kasi makapagbigay ng buhay sa iba. Kaya pala tama. Ang ano niya kay Timothy. Di ba? Tama pala. Yung sinasabi ng mga kapatid, mag-ingat ka sa iyong pagtuturo. Yan ay ina-address ni Pablo sa mga nagtuturo ng aral. Huwag kang mahulog sa espiritu ng Nicolaita. Kasi marami nagtuturo, pero Nicolaita minsan ang dami. Nicolaita ang kanyang pangangaral. Paano sabihin? May nagtuturo na ang dress niya na kanyang pagpapaliwanag sa kanyang mga tinuturo at nasasara niya na instead na mag-aaral itong mga to, imbes na matuto itong mga to, ang turo niya, pagsasara pa ang turo niya, huwag silang matuto. Ano ba yung sabihin niya? Yan ang nangyayari sa mga simbahan ngayon. Mga preacher na nagtuturo hanggang sa pulpito lang. Wala silang sinasabi na dapat matrain kayo, dapat matuto kayo ng ganito. Wala silang ganun. Pulpito lang sila, puro palalim, gano'n mang palalalim yan. Pero wala silang mga sinasabi sa paraan para sila magtuturo. Ang maganda yung may nagsasabi, tapos sila nagtuturo, tapos habang nagtuturo siya, sinasabi niyo, mag-take-note ka, i-ano mo to, i-scribe mo to, tapos ganyan. Tapos i-share mo to, pagdating sa bahay, i-share mo to. So, ibig sabihin, may posibilidad na kapag ganun, yung kongregasyon, mag-steered yung kanilang gift, steered ang tawag doon. Kesa doon sa magtuturo lang yung preacher, tapos makikinig lang sila, ano bang kalalim yan, na walang patutubahan
pagtuturo. Sino mga tinuturuan? Ibig sabihin ito, pag isang klase yung mga marka nagtuturo ka lang is wala kang training sa kongregasyon na matuto sila. Yun ang sinasabi ni Pablo. Nako, maraming ganyan, di ba? Maraming ganyan. Na gusto lang nila yung preacher. Pakinggan lang sila ng pakinggan. Habang tuwing may friendship, tuwing Sunday. Pakinggan na kayo makikinig. Hindi lumalago yung member. Yan yung nakakapagpahamak. Yung pinakita ko sa hindi naman siguro natin masasabi ang mga denominasyon walang pagtuturo sa mga anak nila. Mayroon din siguro yung medyo kukunti lang. Kasi nakikita naman natin sa mga ngaral na pinagaling mga anak nila, nagtuturo, ano. So, hindi natin. Yun ang tapa. Pero hindi lahat ng mga naral ganyan. Kaya yung binababalaan ni Pablo, kung may mga naral na hindi ganyan ang prinsipyo, yun ang nakakatakot. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat ka, Timothy. Kasi pwede mangyari kay Timothy. Ngayon, nangyayari yan sa iba. Yung tama yung sinasabi mo, hindi lahat ng denominasyon, hindi lahat ng preacher niya, ganyan. So kung sila ay preacher na nagtuturo na may training sila sa kongregasyon nila, tama yun. Pero, karamihan, punta sa mga denominasyon, turo lang sila ng turo sa pulpit. Sundan mo yung kongregasyon ko ang ginagawa. At basinin mo kung may sinasabi ba yung preacher tungkol sa kailangan sa paglago nila. Kung meron sinasabi yung preacher sa paglago, okay yun. Matututo sila pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kung hindi ganyan, parang sa share lang na gano'n alalim ganyan, tapos walang training sa kongregasyon. Ibig sabihin, yan yung preacher na makapagpapahama sa lahat. Ibig sabihin, hindi nila hinahanda ang iglesia sa future na sila ay magagamit. Ang mangyayari mo, may tradition, pupunta lang sila sa church, kung makikinig, ahanga, ganyan, pagtapos ng ganda ng message, pagkatapos uwi, walang gamit. Wala silang purpose. Kaya sabi ni Pablo, Hebrews 5, verse 12, ang sabi na gawin, right, kayo'y dapat maging tagapagturo na. Dahil sa pagluluwal, yun. Yan dapat ang goal ng preacher. Dapat dyan makarating ng kongregasyon. Makaabot yung kongregasyon sa tagapagturo na. Ito sabi niyo. Sapagat ng kaima Hebrews chapter 5 verse 1. Sapagat ng kayo nangarapat ng bating mga guro dahil sa kaluwatan ay kuning kayo nangangailangan na kayo turuan nito man ng nangangailangan na kayo turuan nito man ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. At naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Grabe, no? Mabigat siyang pananalita ni Pablo na yun. Na ang mga kapatiran, nananatili sila doon sa tinatawag na. Maganda po yung verse 13 naman. Sige, pakibasa. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan Walang sa karanasan. salita ng katwiran. Sapagkat siya ay isang sanggol. Tuloy mo, 14. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Yun! Sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nakasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Yan, dapat dyan makarating ang kongregasyon. Nasasanay sila. Eh, paano sila masasanay kung hindi sila tuturuan? Ang salita, mag-share. Kaya tayo, tuturo dito ng mga... Debra, dito. Mayroon naman silang, kasi itong church na to, ano naman kasi, denominasyon. Mayroon talaga. May study, siguro, second training. Ano yun eh, 1 month lang yung ginawa. Pero nakaka-encourage din. Dahil talaga nalang mo dyan, i-append na. Mayroon din naman. Yun, tama yun. Hindi naman lahat. Tama yan. Pero kailangan pa, kahit meron ganyan
ina-upgrade yung kanila tinuturo. Ina-upgrade yun. Basahin mo Brother Ruel, ang 6:1. Ito mabigat yan. Sabi ni Pablo. Sibuk, Hebrews 6:1. 6:1. Ah. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Oho. At tayo'y magpatuloy sa kasakdalan Dalan. na huwag natin ilagay ng muli ang pinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa Tuloy. at ng pananampalataya sa Diyos. Iwanan na natin ang mga pasimulaing hakay. At tumuhin natin ang kasakdalan. Yan ang utos ni Pablo. May sinasabi, hindi dapat nananatili ang isang Kristiyano sa mga basic lang. Mahalaga yung basic. Pero hindi siya pwedeng mapakuha na yun lang ang gusto niya. Kailangan lumakad na talaga. No? Kailangan siya lumago. At kailangan makarating siya doon sa pagiging mature, yung karne na. Pag sinabing karne na, iba na yan. Pag sinabing karne, yan ang dinidiligan na sa church. Kailangan sumasabay siya doon sa pagkain na yun. Pag sinabing karne, may mabibigat na yan. Pag-uuna siya ang pulit pa to. Marunong na siya, oh yes. Maghimay siya. Maghimay na. Kasi mga soft food pang mga Bata. Liquid walang tiba yan. Di ba yung mga pangsanggol, walang tiba. hard food na mga mature na talaga. Pero pag mature na, yung mga matitigas Kaya na dapat mo na kailangan ng mga, ano na yan, meat. Kaya, ano pa rin? Bata. Bata, bilhin. Verse 2. Sharing. Verse 2. Nang-aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ang pagkabuhay ng mga muli ng mga patay at ang paghuhukom na walang hanggan. Tuloy. At ating gagawin ito At kung gagawin. ipahihintulot ng Diyos. Pala. Pwede lang natin balik-balikan yung mga pasimulay. Yung palang binabanggit yung mga pasimulay. Eh, yung ginagawa ng karamihan, itinuturing nila yan ang big deal. Kaya pala sabi ni Padre, basic pala, makain nyo kaya siya. Sakit na mga tayo yan. Kaya nga, di ba? Pero sabi, gagawin lang natin yan kung kinakailangan o pinapahintulot. Dahil may pamangailangan. Halimbawa, may tao tayong sinira, nakapasok dito, habang nagigiling siya, habang nagpe-fellowship, nakonbiktahan. Oo. Paano ba ako maging bahagi ng iglesia nito? O i-share sa kanya yung basic. Oo. Yun ang pahintulot na kinakailangan. Kailangan ituro sa kapatid na ngayon pa lang nakarinig. Yung gagawin yun. Pero kung sinabautismo na sa pangalan ng Panginoon Jesus, di ba? Bautismo pa rin ba ang tuturo mo sa kanya? Hindi na. Lay hands mo ba ng kamay, tuturo sa kanya? Hindi na. Turuan mo na siya paano siya maging mature. Paano siya makarating sa maturity. Yan yun. Kasi diba, kadalasan ngayon, tinuturuan pa rin ang tinuturuan, balik-balik doon sa mga basic. Hindi tuloy sila lumanaw. Kaya sabi ni Pablo, iwanan. Verse 1, di ba? Ano ba yung verse 3? Verse 3, at ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Tingnan mo ha, kapag nanatili sila sa ganun, may mangyayari, sinasabi sa Pablo sa 4. Verse 4, basahin mo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naniwalagan ay nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Saan Diyos nahiwalay sa Diyos? Ano sabi? ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yan ang kanilang ipinapapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay ng muli siya sa hayag ng kaliyan. Pakitin sila ng progress. Ganyan ang mangyayari sa kanila. Kapag nanatili silang bata at doon sila paikot-ikot, ang mangyayari sa kanila, mahuhulog sila sa pagkakasalat at pamumuso. Espiritu Santo. Pamumuso ba yung hindi umabante? Pamumuso yun. Kasi nakalasal na sila, kung tama eh. Dapat umabante na. Dapat nagpo-progress na. Pero pag hindi ka ginawa, mananatili sila sa gusto nila, parang gusto nilang ito. Ito lang maganda kasi. Ayaw lang niya medyo mabigay sa hard saying. Pag yung mabibigat na mananalita
ayaw. So kaya sabi ni Pablo, pagdating sa to, malalaglag sila doon. Ano yun? Pastor Nico? Pastor na barayaran? Yung mga ganun? Yung yan, common na yan. Pastor na bayaran? Common na yan. Oras na ano eh. Maganda eh. Okay lang. Or pag mayroong magsurok, liwalayas. Transfer ko dito. Ano yun? Yung sinasabi mo na manggagawang bayaran, Pwede mo yung transfer dito. common na yan. Pwede sa iyo. Ibig sabihin, pinagpakita nila yung katotohanan eh. Kaya isa yan sa mga nagpapapago kay Kristo sa muling kahihiyan. Kaalala kong Malkialawan. Bahala na! Ang kadalas kasi ka mo, bakit sila kayo dito? Liwalayas. Bakit sila kayo? Bigyan natin ng example yung tanong mo sa bansa niya, no? Marami bang ganyan, preacher ngayon? Hindi tayo babangkit ng pangalan. Ay, hindi tayo babangkit ng iglesia nila. Maraming alam nakakala ng preacher, alam niya ang totoo. Pero dahil Pera. sa ganito, itatabi nila yan. Sinubukan. Kasi pag sinabi ko ito, naku, ito, napakalaki. Ay, sinabi ko talaga. Itong isa na lalong na, namimigay ng kotse. Maraming ganyan. Pero dahil doon, itatabi nila yung katotohanan. Huwag lang matisundo pag sinabi ko ito. Pag sinabi nila yung matipigas na panalita, ito gawin mo, papalagyan. Ito sa ganun din, papalagyan. So dahil para hindi sila mawala, ibababa niya yung mensahe niya saan? Sa mga pangunahing aral, puro basic. Ayaw nila na, magtuturo sila na sasakit ang ulo dahil mag-aaralan ng membro. Si WMB, sinubukan sa ganyan ha. Oo, sila. Alok siya na, ito yung turo mo. Oo. Ito turo mo. Inaalok siya ng binibdan. Pero sabi ni Baba na, hindi siya na-compromise doon eh. Ako yung alok na yan. Sabi sa akin, hindi ko pwede mo sarili ng Ako balik. dapat ito ang ito yung itutulog mo. Million dollar ba? Tapos, ibig sabihin, kung ang kapahayagan mo, mayroong kapahayagan, sasabihin niya, kailangan bago ka magturo, dadaan yung turo mo sa amin. Nasarahin mo nila kung mapasaw. Sa mga Koreano, nangyayari yan. Sabi ko, Sindigas. Kasi kasama ko nun. Okay, brother. Ibig sabihin dito, Hindi po ako 20 minutes. the spirit of Ganda yung naman tayo sa... Nine? Uwi na ako. Ngayon, Okay. 9 a.m. mga kanina. kung sasang-ayon ka doon, sige, go ahead. Kahit 30 minutes. Sabi ko, go ahead. 1 hour. Sumama ka sa kanila. Pero, hindi yan ang design ng Diyos. Ang Bigay mo design na ng yung Diyos, pastor. ikaw ang mag-smart ka. Tama. Kaya tanda niyo na sa intay niya. Kaya nga nung tinanong ko siya, ano, gusto mo bang sumama doon? Hindi, kailangan niya. Sa atin, marami bang kumagat yan? Ano? Ito. I-share ko sa inyo. Ito testimony ko sa inyo. Bakit ko tinanong? Ganyan. May nangyari talaga dito sa Kaya nga, nangyayari talaga yan. Same time. Nasa Nangyayari. na meron eh. Ganito, ako mismo personal bilang sa akin tagapagturo sa mga Hongkong pa. na-experience ko yun. Pentecostal pa ako. Inalok ako. Aalis ako dahil tinanggap ko yung message. Worker ako doon. Sabi sa akin, magkakais ka pa. Sabi sa akin, kinaunsin ako ng buong elder. Council of the elders. Lahat, tatlo yung pastor namin. Hindi ko lang sabihin pangalan. Nung ako'y magpapaalam kasi tinanggap ko yung message. Binibigilan nila ako, kaya kinaunsin ako. Ito, ang ito patotohanan. Ngayon, salita na sila lahat, di ako kumigil. Habang nagsasalita sila, nalagi ako sa Diyos. Tatangi ko dito. Ayoko rin sila masaktan, ayoko silang ma-open. Pero, hindi ko